Mga kapiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa latest statement po mga kabida, ano po, ni Mayor Baste Duterte po ng Davao City. Ano po. Ito po ay patungkol pa rin doon po sa napipintong laban po nila, no? Sa boxing ring, mga kabida, with General Nicolas Torre III, ano po. Tila hindi ata matutuloy po ito, no, mga kabida. Kasi ho, may sinet na kondisyon, ito pong si Baste Duterte po mga kabida, no, kay General Torre, bago ho mangyari ito pong laban na ito, no, itong anticipated fight, ano, mga kabida. At isa po sa mga kondisyon po ni Mayor Baste po dito, ano, ito pong hair follicle test sa lahat ng mga government elected officials, ano, including the president, mga kabida, no? Okay? Gusto po niyang sabihan daw si Pangulong Marcos ni General Torre na maglabas po ng order, ano, lahat ng mga government elected officials ay sumailalim po sa hair follicle test, including him, ano? Kasama ho dito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Tila malabo pong mangyari po yan, ano, mga kabida. Yung simpleng panawagan lang po, ano, para ho kay President Marcos to undergo a hair follicle test, ano? Para lang po malaman po mga kabida kung totoo yung mga bintang laban po sa kanya, ano, na gumagamit, bumabatak po ng illegal na droga. Ito pong si Pangulong Marcos, hindi po niya magawa po yun, ano? Ito pa. Okay? Ito pa, hindi. Malabo po yun, ano? Parang nagiging excuse tuloy ito, ano? Ni Mayor Baste po mga kabida, para lang po hindi matuloy itong laban na ito, ano po? Yun yung impression po, ano, ng ilang mga netizens po mga kabida, ano po, no? Dito sa latest statement po mga kabida ni Mayor Sebastian Baste Duterte po ng Davao City, ano po. Kasado na sana yun eh. Kung masana po itong si General Torre, ano, doon po sa naging pahayag po ni Mayor Baste na kung magsusuntukan silang dalawa, parang kaya daw niya itong si General Torre, ano? Oo. Kahit na po hindi po sinabi direkta po ni Mayor Baste na hinamon po niya itong si Torre. Pero since nagbigay po siya ng ganong klaseng salita, no, laban po kay General Torre, sana panindigan po, pangatawanan po makabita ni Mayor Baste yun, ano? Kasi kumasa na po yun eh. Kumasa na po si General Torre at in fact, bigay na po ng petsa yun, ng date. Tsaka may venue na po, ano? May mga na-involved na ng mga politiko, may mga na-involved na ng mga personalidad, no? Na naghayag po ng interest para po magbigay po ng venue, ano, mga kabida. O yung sinabi po ni Senator Ping Lacson po, ano, na isang negosyante daw, ano, na willing hong magpahiram po ng venue, ano, mga kabida, para lang po doon po gawin yung boxing match po, mga kabida. Oh. Dami na pong na-involve ho dito ng mga personalities. Bakit hindi ho ituloy? Oo. Di ba? So, according to some netizens, mga kabida, na parang dadahilan lang daw itong si Mayor Baste, ano po, para lang po hindi matuloy ito pong laban po nila, no, with General Nicolas Torre III po, mga kabida. Oh. Kasi imposible po yung kanyang kondisyon eh, na mangyari po yun, ano? Never talagang mangyayari po yun, mga kabida. Kaya kung hindi ho ma-meet yung condition po ni Mayor Baste Duterte, ano po, talagang walang mangyayaring laban po, ano, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin si Mayor Baste Duterte, mga kabida. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha, these are my conditions.
pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Ayun. Sumalinaw po dun sa kanyang sinabi po, papalagan lang po niya yan, mga kabida. Kung papayag ho. Okay? Si Pangulong Marcos, lahat ng mga elected officials, na sumailalim po makabida sa hair follicle test. Wala akong problema po makabida, doon po sa hair follicle test, doon po sa ilang mga politiko, kasi merong kumasa po doon eh. Unang-una po si Vice President Sara Duterte, kumasa na po doon, Lalong-lalo na po, yung mga hindi ho bumabatak po ng illegal na droga, mga kabida. Talagang papayag talaga yan, mga kabida. Pero how about yung mga bumabatak po? Yung mga politiko na gumagamit, mga kabida. Do you think kakasa yun? Eto na lang po, wag na lang po nating isali yung ibang mga politiko. Dito na lang po tayo kay Pangulong Marcos. Do you think kakasa dito si Pangulong Marcos? Hindi. Kasi matagal na pong sinabi po, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro na hindi po nila i-dignify yung ganong klaseng challenge. Sali po, binalik po, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro yung tanong, okay, kung magpapa-hair follicle ba ang Pangulo po, mga kabida. Ang ginawa po niya, magbigay muna kayo ng ebidensya, maglatag muna kayo ng ebidensya na talagang bumabatak po na illegal na droga ito pong si Pangulong Marcos. Kung wala ho kayong ibibigay at ilalatag na ebidensya po dyan, anong karapatan po ninyo para humiling po ng ganyan, ganun pa rin. Yan yung mangyayari po, mga kabida, dito ho sa challenge po ni Mayor Baste. Maglatag ka muna ng ebidensya, Mayor Baste, na talagang gumagamit ito pong si Pangulong Marcos ng illegal na droga bago po niya gawin po yan. Kasi ang contention po, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro, kung sino yung humihiling ng drug test or hair follicle test, maglatag muna ng ebidensya, magbigay muna ng ebidensya, magpakita muna ng ebidensya, mga kabida. Tapos nagsasabihin po ng mga pilosopong mga tao na nag-challenge dito. Yan palang video ni President Marcos. Bakit? Totoo ba yung video? Dininay na nga na hindi daw totoo yun Fake video daw yun. Okay? Hindi daw si Pangulong Marcos yung nasa video, paano yan? Anong ebidensya pwede nating ilatag po? Pwede po natin ipakita, mga kabida. Diba? So, never ending yung hiling po, mga kabida, na dapat sumailalim po sa hair follicle test ang Pangulo at iba pang mga politiko, okay, mga kabida. So, sa tingin ko po, dito ho sa hamon na magboxing ito pong si General Torre at saka itong si Mayor Baste Duterte, talagang hindi talaga ito mangyayari po. Talagang hindi ito mangyayari po, mga kabida. Kung ang mindset po ni Mayor Baste po, mga kabida, kailangan i-comply muna yung kanyang condition. Okay? Kung talagang interesado itong si Mayor Baste, since siya naman po yung unang nagbitaw po ng salita, although hindi po direktang hamon po, mga kabida, yung kanyang sinabi. Pero since nagbitaw po siya ng ganong salita po, mga kabida, at pumasa po itong si General Torre, pagbigyan na lang po natin yan, Total, it's a charity match po ito, para po ito sa taumbayan, lalong-lalo na po itong mga nabiktima ho ng baha, mga kabida, dyan sa Metro Manila, po. Okay, at ibang bahagi po ng Pilipinas. So, it's a big money para ho makatulong po sa kanila, Isipin na lang po ni Mayor Baste na sila po ay
nagre-raise po ng funds para ho sa mga kababayan po natin. So, sabihin po natin na imposible na friendly ito kasi nag-ugat po itong bangayan sa pagitan po ni Torre at saka Basit Duterte doon ho sa ginawa po ni General Torre po Macabida, no? Na hinuli yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po. At hindi pa po kontento, hinayaan pong maipadala po ito, mga kabida, sa International Criminal Court. Yung sinabi po nila na it's a friendly match, malabo po yun, hindi friendly match yun. Kasi may galit na po dyan eh. Okay? Yung galit po na hindi po pwede hong mapapatawad po mga kabida, no? Okay? Kasi wala na po eh. Paano ho patawarin mo yung tao, mga kabida, na naging instrumento para po mawala sa Pilipinas yung dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala. Walang puwang yung patawad para ho sa mga Duterte po, mga kabida, no? Kay General Torre. Kaya, yung match na ito, hindi ito friendly match para sa akin. Okay? More with the charity match. Huwag na ho tayong umasa po dito. Unless siguro kung magbago yung mindset po mga kabida, no? Ni Mayor Basit Duterte, tanggalin po niya yung kanyang kondisyon, ano po, no? At hayaan na lang pong ituloy ito, ano? Para po sa mga kababayan po natin na nasalanta po mga kabida ng Bagyo, ano? Okay? So, yun na po. Ano, para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at opinion ho dito? Ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.